Shalom sa inyong lahat. Sinasabi sa Mateo 5:14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa gantong paraan, paglinawagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa. Sa gayon, luluwalhatiin nila ang inyong Ama sa langit. Salita ng Diyos Version. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Gaano kaliwanag ang iyong ilaw? Lahat nakakakita? Pinagkaisa ang langit at lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Bago tayo pumalakad ay manalangin muna tayo. Panginoon naming Diyos, kayo ang nagbibigay sa amin ng liwanag. Sa gitna ng kadiliman, kayo ang aming tanglaw. Sa tulong nyo, kaya naming salakayin ang grupo ng mga sundalo at kaya naming akyatin ang pader ng kanilang tanggulan. Ang pamaraan nyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang inyong mga salita ay maaasahan. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. Amen. Ang 5 leksyon, nagniningning na parang ilaw sa gabi. Gawin ninyo ang lahat ng bagay. Walang pabulong-bulong at pagtatalo upang kayo'y maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos at walang dungi sa gitna ng isang salinlahing liko at masama. Na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Filipos 2:14 at 15. Paano tayo magiging ilaw na yon? Yung sinasabi ni Pablo sa susing talata. Sa pamagitan lamang ng isang malapit na koneksyon kay Jesus, ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat. 1:19. Ang liwanag at kapangyarihan ng langit ay nakalaan para sa ating lahat na isinuko ang ating buhay kay Jesus. Ngunit kadalasan, inaasahan natin na gagawin ng Diyos ang lahat ng ito o ang ating sariling mga ideya at plano ay humahadlang. Yan ang dahilan kung bakit ang mga salita ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay napapanahon ngayon.
Muli ay tatlong pagkakahati ng leksyon. Una, nilinaw ang isinasagawa. Ikalawa, paanong isinasagawa? At ikatlo, mga halimbawa, si Timoteo at Epafrodito. Doon sa una, ang tatalakayin ay isinagawa natin ang mga ginagawa sa atin ng Diyos. Sa ikalaway dalawa ang tatalakayin, liwanag sa isang madilim na sanlibutan at isang handog na buhay. Ganon din sa ikatlo, dalawa, napatunayang karakter at igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Unang pagkakahati, nilinaw ang isinasagawa. Filipos 2:12-13. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, nasa kulungan kasi, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Ang bagong focus ni Pablo. Matapos iharap ni Jesus bilang ang perpektong halimbawa ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos, bumaling ngayon si Pablo sa mga taga-Pilipos. Nagpapatibay sa kanilang pagsunod sa Panginoon matapos nilang matanggap ang mensahe ng Ebanghelyo. Hinimok niya sila na magpatuloy sa pagsunod na iyon. Matapos iharap ang halimbawa ng buhay ni Kristo at ang krus bilang ang daan ng kaligtasan, higit na direktang nakatuon si Pablo ngayon sa kung paano gumagana ang lahat ng ito sa pagsasagawa. Sumasang-ayon sa pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng panampalataya. Sa dalawang talatang ito, hindi inilahad ni Pablo ang naiibang ebanghelyo mula sa kanyang binalangkas sa mga taga-Roma at iba pa niyang mga liham. Makatitiyak tayo ang kanyang mensahe dito ay sumasang-ayon sa ebanghelyo ng pagbibigay katwiran, justification, sa pamamagitan ng panampalataya na ipinangaral din niya sa Pilipos at sa ibang mga lugar. Ngunit mahalaga rin na isalang-alang ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa isang nakatakdang paksa. Ito na lalo na ang paksa ng kaligtasan na maaaring hindi maunawaan. Narito ang prinsipyo ng pag-aaral ng Biblia. Hindi lang nakatuon sa isang talata, kundi inihahambing ang talatang iyan sa mga pagtatalakay sa paksang iyan sa buong Biblia. Kinakailangan ay ang sinasabi ng buong Biblia sa isang paksa, hindi yung isang talata lamang. Ano ang gawain ng banal na Espiritu? Walang pag-alinlangan, ang kaligtasan ay gawain ng Diyos at maaari nating makuha hindi ang walang kredito para sa ating sarili. Ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng panampalataya, pero hindi kredito yun. Maging ang panampalataya mismo ay isang kaloob na pinasigla sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu.
Ang ating sariling magawa ay hindi makapagliligtas sa atin. Gayunman, sa pamagitan ng bagong pagkapanganak, muling lilikhain tayo ng Diyos sa espiritual na nagbibigay kakayahan sa atin na makagawa ng mabuting gawa. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa atin na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating kalooban na piliin ang mabuti at ang tama at upang tutulan ang tukso at upang makagawa ng tamang pagpili. Ang ibig sabihin niyan ay narito sa susunod. Kaya isasagawa natin ang ginagawa sa atin ng Diyos na may takot at panginginig. We work out what God works in. Ibig sabihin, yung gawa natin ay bunga ng gawa ng Diyos sa atin. Nauunawa yung gawa ng Diyos sa atin at bubunga yan ng ating gawa. Kaya yung ating gawa ay hindi salvation by works yan. Sapagkat wala tayong merito dyan. Bunga lang yan ng ginawa sa atin ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kung titingnan natin, ayan ay makikita sa justification at sanctification. Tayo ay justified. Gawa ng Diyos yan. Work in us. Justified. Wala tayong kinalaman dyan. Justified. Yung gawa ng Diyos na justified ay dapat nasusundan yan ng sanctified. Doon na yung work out. Your faith in with fear and trembling. Ganyan. So yung sanctification, bagamat yan ay gawa natin, meron tayong gagawin para mangyari yan, ay hindi pa rin kredito sa atin yan. Sapagkat bunga lang yan ng justification. Yun ang sinasabi dito. Anumang mabuting gawa na gagawin natin pagkatapos na ang Diyos ay gumawa sa atin, yung new birth na tinatawag, nagawa din ng banal na Espiritu, ay hindi natin pwedeng i-claim sa salvation. Yan ang sinasabi ng bahaging ito ng ating diksyon. Kaya napakahalaga niyan. Sabi pa, nangangahulugan ba ito na dapat tayong matakot sa paghatol ng Diyos sa ating madalas na mahinang pagsisikap na sumusunod? Siyempre hindi. Ang pariralang ito'y tumutukoy sa pagkadama ng presensya ng Diyos at ng ating pangangailangang sumunod sa Kanya. Kaya ang tanong sa ating leksyon ay ganito, anong mga paraan mo naranasan ang paggawa ni Kristo sa iyo? Paano gayon man na ang iyong nalaglag na likas ay makikiaway laban sa ginawa ng Diyos sa iyo? At paano mo ito mapaglalabanan ng mapaglalabanan ang hila na yun? Pangalawang pagkakahati. Isinasagawa, paanong isinasagawa? Ang talata ay Filipos 2:14 hanggang 16. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw
sa sanlibutan na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan at nagpagal man ng walang kabuluhan. Ang pagsaksi natin. Sa Filipos 2:14, hinihimok ni Pablo ang mga taga-Filipos na gawin ang lahat ng mga bagay ng walang pagrereklamo at pagtatalo. Ang mga hamon sa pagkakaisa ng iglesia ay sobrang seryoso na hindi ito maaaring mapanatili ng walang makabuluhang pagsisikap sa ating bahagi. Yun yung good works. Ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ay bunga ng ating pag-isa kay Kristo at pagsunod sa kanyang salita. At mahalaga ito sa ating pagsaksi na tumatawag sa atin na lumiwanag na parang mga ilaw ng sanlibutan. Napakahalaga nito. Ang nakita natin sa nakaraang leksyon na mahalaga ang pagkakaisa sa ating pagsaksi. Unity within the church is byproduct of our union with Christ and obedience to His word. Pero yung pagkakaisang yan na napakahalaga sa ating pagsaksi ay mangyayari lamang kung lahat our union, no, yung lahat tayo ay nakaisa, katali, may relasyon kay Kristo. Pagka lahat tayo ay may relasyon kay Kristo, tayo ay magkakaisa. Pero pagka yung isa ay may relasyon kay Kristo, pero yung katabi naman niya ay walang relasyon kay Kristo, hindi pwedeng magkaisa yung dalawang yan. Dapat ay pareho silang nagkakaisa kay Kristo. Doon mangyayari ang pagkakaisa nilang dalawa. At napakahalaga yan sa pagsaksi. Kaya, ang pagkakaisa ng kapatiran ay bunga ng pagkakaisa nila kay Kristo. Sa isang gabing walang buwan, higit na mga bituin ang nakikita at nagniningning ng mas maliwanag. Ito ang kaibahan na ginagawa ng pagkakaiba. Yung kinakailangan ay napakadilim. Ang kalangitan ay dapat madilim para lumitaw ang mga bituin. Kaya pagka araw, hindi natin makikita ang mga bituin eh. Pero nandiyan sila. Hindi naman biglang lilitaw yung pagkagabi. Nandiyan sila. Kaya lang maliwanag eh. Kaya hindi makikita pag-araw ang mga bituin. Pero pag dumilim na, lalabas na sila. Makikita na sila. Yun ang ibig sabihin niyan. At mayroong kahulugan yan sa ating pagsaksi. Mas madilim ang langit, higit na maliwanag ang nalitaw ang mga bituin. Gayon din ang ating patutuo, ang pagsaksi. Habang dumidilim ang sanlibutan, ang ating liwanag, ang pagsaksi natin ay kitang-kita. Mas malaki ang moral na kadiliman sa palibot natin, mas matindi ang kaibahan sa pagitan ng ating buhay at ang mga tao sa mundo. Mas lilitaw at lilitaw ang ating pagsaksi, mas lalo pang makikita ang ating pagsaksi habang dumidilim ang sanlibutan.
Ang sabi pa rito, mas matindi ang kaibahan sa pagitan ng ating buhay at ng mga tao sa mundo. Napakahalaga na huwag hayaang ang artipisyal na liwanag ng makamundong mga ideya, panggigipit at gawain ay maging sanhi ng ating patotoo na maglaho o tuluyang mawala. Dapat ang ating liwanag ay hindi mahahaluan ng artipisyal na liwanag ng sanlibutan. Ano yung mga artipisyal na liwanag ng sanlibutan? Mga isipan ng sanlibutan. Yan. Ang sinasabi rito, mga makamundong ideya, mga panggigipit, yan ang magpapalabo ng ating liwanag. Imbis na makikita ay hindi o kaya ay tuluyang mawala ang ating liwanag. Kaya kailangan kaingatan natin na ang ating liwanag ay hindi nahahaluan ng mga artipisyal na liwanag ng sanlibutan. Maging ano tayo? Ang ibig sabihin ng walang kapintasan ay walang mali, walang kasiraan. Ginagamit ito lalo na kay Job at sa kanyang walang kapintasang karakter. Ang salitang Grego na sinali na hindi nakapipinsala ay literal na nangangahulugang walang halo, dalisay. Yung kanina nga na yung liwanag natin na hindi nahahaluan ng artipisyal na liwanag ng sanlibutan. Si Jesus, isinasalang-alang ang mga na mapanirang atake na malamang na haharapin ng kanyang mga saksi ay pinasisigla tayo na maging maamong gaya ng mga kalapati. Mateo 10:16. Gayon din, hinihikayat tayo ni Pablo na maging walang muwang sa masama. Roma 16:19. Ang ating mga modernong channel ng media ay hindi kilala para sa dalisay, nakapagpapasigla at nakasisiglang nilalaman. Yun yung tinalakay sa atin noong nakaraan na ang pagbabalik natin sa multimedia, sa YouTube at marami pa ay pagka ito'y dinudugtukan ngayon na sinasabi na ito yung mga artificial na liwanag na iingatan natin na may halo sa ating liwanag. Sa mga panahong tulad nito, ang practice ni David ay isang dakilang patakaran para sa atin ngayon. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Awit 101:3. Ang gawain natin, hindi tayo dapat matakot na maging kakaiba. Ang ating pananampalataya ay dapat lalong magbukod sa atin. Hindi ba nasa sanlibutan tayo, ngunit tayo ay hindi dapat na gaya ng mga sanlibutan na iba. We are in the world, but not of the world. Ang layunin ay lumiwanag na gaya ng ilaw, mga ilaw sa sanlibutan. Shine as lights in the world. Yun ang mithiin. Lumiwanag na gaya ng mga ilaw sa sanlibutan. Ibig sabihin nun ay hindi yung ilaw na sanlibutan. Mga ilaw para sa sanlibutan. Yun ang dapat na
translation yan. Lumiwanag na gaya ng ilaw para sa sanlibutan. Ang tanging paraan upang magawa ito'y ang pagtanggi sa pagsunod sa sanlibutang ito. Roma 12:2. Sa pamagitan ng paghawak ng salita ng buhay, Pilipos 12:6. Ang ating mga pagpipilian ay nagpapasya kung namumuhay tayo ng may sa araw ni Kristo. Tumatakbo ng walang kabuluhan, talatang 16. Kung may mga lugar ng iyong buhay na tinuturing mong makamundo at marahil ay meron, paano ka malinis, magiging malinis mula sa mga iyon? Pangalawang pagtatalakay sa ikalawang pagkakahagi, Pilipos 2:17-18. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay, ay paglingkod ng inyong panampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa gayon ding paraan, kayo'y natutuwa at nakikigalak sa atin. So liliwanagin natin itong inuming handog na ito. Sapagkat siya daw ay binuhos na inuming handog. Tinawin natin yan. Ang practice ng libato. Ipinahayag na ni Pablo ang isang nakagugulat na urong-sulong na pananaw kung siya ay nabubuhay o namamatay sa paglilingkod kay Kristo, Pilipos 1:20-23. Ngayon ay ipinahihiwatig niya ang tunay na posibilidad na ibinuhos bilang handog na inumin, Pilipos 2:17. Ang imaheng ito ay batay sa sinaunang practice ng libato na kinasasangkutan ng pagbuhos ng isang likido tulad ng langis, alak o tubig bilang handog sa Diyos. Ang tila pag-aaksaya ng isang mahalagang likido sa isang gawa ng debosyon ay maaaring magpaalala sa atin sa pagpapahid ni Maria sa ulo at paa ni Jesus ng napakamahal na langis na nardo, Marcos 14:3-9. Doon sa ginawa ni Maria, yun ang kanyang pagpapahayag ng kanyang debosyon sa ating Panginoon. Yan. Bagamat itong ginawa niya ay hindi naman handog na inumin, ngunit yung akto ng pagbubuhos na kasama sa practice nila nung panahong yun sa paghandog, ay yun ay gawa ng debosyon. Sabi rito, bagamat hindi ito isang handog na inumin, malinaw na kumakatawan ito sa isang napakalaking hain na angkop na naglalarawan ng mga walang hanggang hain ni Kristo para sa ating kaligtasan. Yun yung debosyon na pinakita ni Maria. Sinasamahan ang libato ng isang hain. Sorry. Sakaling si Pablo ay papatayin dahil sa kanyang gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, magagalak siya dahil ang kanyang buhay ay ibinubuhos bilang isang handog sa Diyos. Dahil ang mga handog sa Bibliang Hebreo ay karaniwang hindi nag-iisa, kundi may kasamang hain, isinasaalang-alang ni Pablo ang pagbibigay ng kanyang buhay bilang angkop na kumplemento sa hain ng paglilingkod ng mga mananampalataya sa Pilipos.
yung libato, yung pagbubuhos ng langis, alak o tubig na bahagi ng kanilang paghahandugan sa templo, yun ay hindi basta pagbubuhos lang. Minsan binubuhos yan na may kasamang hain. Kaya ah, mahalaga yon yung akto ng libato na may kasamang hain. Hmm. Na sa pamagitan ng panampalataya ay piniling italaga ang kanilang buhay sa Diyos bilang haing buhay. Roma 2:1. Kaya kinukonek ni Pablo yung kanyang kamatayan, yung pagbubuhos ng buhay niya na yun ay ah, kabilang sa haing buhay. Bagamat hindi pa siya patay, ay parang ibinuhos na siya bago pa dumating yung akto. Bakit? Kasi ipinapasya na niya na ibibigay niya ang kanyang buhay kung kakailanganin. Hindi siya takot na mamatay. Yan. Kaya nga, kahit na hindi pa siya patay, dahil sapagkat yun ang kanyang desisyon, tinatanggap yun ng Diyos na parang nangyari na. Yan ay makikita natin sa ginawa ni Abraham kay Isaac. Di ba? Inutusan siyang patayin si Isaac at ihandog bilang hain. Talagang gagawin niya. No, nung itinaas na niya yung ah, kutsilyo, no, pinigilan siya. Ganyan. Yung akto niyang pagpatay, pinigilan siya sapagkat alam ng Diyos na gagawin niya. No. Kung hindi siya pinigilan, gagawin niya. Kaya yung akto na yon na hindi natuloy ay tinanggap ng Diyos na parang aktual na nangyari. Ganun din. Kung tayo ay handang mamatay, hindi tayo takot mamatay sa panahon ng paglilingkod. Delikadong punta ron, pero susuungin natin yun dahil lang sa hindi tayo natakot na mamatay. Ganyan. Itinuturing ng Diyos na yan na para ka nang namatay, na aktual na namatay. Yun. Ang mga sinaunang Kristiyano at ang tagapanguna ng Adventista. Ang maunang Kristiyano, kasama yan ng mga Pilipos, ay aktibo sa pagbabahagi ng kanilang pananampalataya. Ipinangangaral nila ang Ebanghelyo sa bahay-bahay. Binubuksan nila ang kanilang mga tahanan para sa pag-aaral ng kasulatan. Ganon din ang ginawa ng ating mga Adventistang tagapanguna, pioneers. Sa halip na umasa sa mga pastor na ipalaganap ang mensahe sa kanilang mga kapitbahay, ibinahagi nila ang kanilang panampalataya, nagbigay ng pag-aaral ng Biblia, inihanda ang mga tao upang maging handa sila para sa bautismo. Pagkat kung aasa tayo sa pastor, iisa lang yan. Paano mangyayari? Hindi. Gagawin natin ang magagawa natin sa iba't ibang paraan para may sulong ang ebanghelyo. Ang pastor ay darating na lang na kung matapos ang pagbautismo ay ang pangangaral ay magbabautismo. Ang tanong ay ganito, pag-isipan kung ano ang kahulugan ng iyong buhay na maging isang buhay na hain. Kasi pag sinabing hain, patay yan. Ang mga hayop patay muna. Pero, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, kung tayo ay handang mamatay para sa gawain, tayo buhay na hain. Buhay pa, pero parang naihain na. Gaano ang isasakripisyo mo para sa kaharian ng Diyos? At ano ang sinasabi sa iyo ng iyong sagot tungkol sa iyong sarili?
Ano ang kapasyahan mo? Pangatlong pagkakahati, mga halimbawa ni Timoteo at Epaprodito. Doon sa unang pagtatalakay ay si Timoteo. Timoteo 2:19-23. Ngunit umaasa ako sa Panginoong Hesus na maisugo ko sa inyo si Timoteo sa lalong madaling panahon upang ako rin naman ay maaliw kapag nalaman ko ang inyong mga kalagayan. Ito ay sapagkat wala akong ibang taong katulad niya ang pag-iisip na may tunay na pagmamalasakit sa inyong kalagayan. Ito ay sapagkat abala silang lahat sa paghanap ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan, hindi sa mga bagay na nauukol kay Kristo Jesus. Ngunit alam na ninyo ang kanyang subok na pag-uugali na bilang isang anak ng kanyang ama, naglingkod siya kasama ko sa Ebanghelyo. Kaya't umaasa ako na susuguin ko siya kaagad pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. So, yun ang sinasabi niya tungkol kay Timoteo. Ang kahalagahan ni Timoteo bilang katrabaho. Binanggit na ang papel ni Timoteo bilang kasamang nagpapadala ng liham na ito. Ngayon, nagpasimula si Pablo na idetalye ang kung gaano kahalaga si Timoteo bilang isa sa mga kanyang kamanggagawa. Inilalarawan siya bilang isang ebanghelista, 2 Timoteo 4:5. Kung sinong sinugo ni Pablo ay ipinadala siya sa Macedonia at sa ilang pagkakataon sa Corinto. Dati siyang nagtrabaho kasama ni Pablo at Silas sa Corinto at kalaunan sa Efeso. Inilarawan ni Pablo si Timoteo bilang katulad ng pag-iisip, like-minded ni Pablo, Filipos 2:20. Ang salitang Gregong literal na pantay sa kaluluwa ay nagpapahiwatig na siya ay katulad ni Pablo sa maraming paraan, kabilang ang kanyang pagtatalaga kay Kristo, ang kanyang masigasig na pagsisikap na ipalaganap ang Ebanghelyo at ang kanyang pagmamalasakit partikular sa mga taga-Pilipos. Doon siya like-minded, pareho sila ng takbo ng isip sa gawain. Kaya nga kinagagalak nilang isugo siya sa kanila. Ang napatunayang kahalagahan ni Timoteo. Ang isa pang katangian ni Timoteo ay ang kanyang nasubok na pagkatao, Filipos 2:22. Maganda ito. Kinakailangan ang pagkatao o yung karakter ay subok na ang ibig sabihin ay napatunayan ang kanyang karakter. Ang salitang Grego ay naglalarawan ng isang tao na lubusang nasubukan sa pamagitan ng mga pagsubok at ang kanyang karakter at paglilingkod ay napatunayan na totoo. Totoo ito kay Timoteo dahil nakita ito ni Pablo sa maraming pagkakataon na nagtulungan sila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ito dapat ang pag-uugali natin napatunayan, nakita sa aktwal ang ugali, pagpapaunlad ng mga Kristiyanong biyaya. Ang mga may hirap na karanasan sa buhay ang sumusubok sa ating katatagan at nagpapakita ito kung sino tayo sa loob. Iyon ang ibig sabihin ng subok. Ang karakter ay subok. Ang mga panubok ay yung mga karanasan sa buhay. Ang buhay ay disiplina. Magkakaroon ng mga
pagpapagalit upang subukin ang pagpipigil, at ito'y sa pamagitan ng pagtugon sa mga ito na isang tamang espiritu na ang mga Kristiyanong biyaya ay nabubuo. Kung ang mga pinsala at pag-iinsulto ay maamong pinapasan, kung ang mga salitang nakakainsulto ay tinutugunan ng malumanay na mga sagot at mapang-aping gawa ng kabaitan, ito'y katibayan na ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa puso. Testimonies for the Church. Kung ang mga paghihirap at pag-iinis ay tinatawagan tayong pansin, ay tinitiis ng mabuti, bubuuin nito ang mala Kristo na karakter at ibubukod ang Kristiyano mula sa makamundo. Kasi ang response ng makamundo sa mga pang-iinis ay galit. Ang tanong ng leksyon, isipin ang mga pagpapagalit, paghihirap, nakakayamot na na naramdaman mo kamakailan. Ang mga ito ba'y maamong pinasan at tiniis ng mabuti? Ano ang maaari mong gawin upang makaya ang mga karasang ito, upang matulungan kang maging mas disiplinado? Kinakailangan talaga na meron tayong ma-develop na Christ-like. Sapagkat ganyan ang ating Panginoon eh. Tiniis niya lahat siyang mga yan. Pangalawang pagtatalakay, igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Ito naman si Epaprodito, ang ikalawang halimbawa natin. Filipos 2:24-25 hanggang 30. Ngunit naisip kong kailangan suguin ko sa inyo si Epaprodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal. Ngunit sugo at lingkod ninyo sa na tumitingin sa aking mga pangangailangan. Ito ay sapagkat siya ay sabik na sa inyong lahat at labis na namamanglaw dahil sa nabalitaan ninyong siya ay nagkasakit. Ito ay sapagkat tutungang siya ay nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi ako rin naman, upang huwag akong magkaroon ng sunod-sunod na kalungkutan. Sinugo kasi si Epaprodito upang tignan ang kalagayan ni Pablo. Kasi nag-aalala ang iglesia. Ganon. At nung nandun siya, nagkasakit kasi hindi naman dumating siya, umuwi kagad. Hindi, nagkasakit. Nabalitaan ng iglesia. Kaya worried din sila. Kaya nga, lalo kong pinagsikapang suguin siya sa inyo upang pagkakita ninyong muli sa kanya, kayo ay magalak at mabawasan naman ang aking kalungkutan. Kaya nga, tanggapin ninyo siya ng buong kagalakan sa Panginoon at parangalan ninyo ang mga katulad niya. Ito yung title natin, Hold Such Men in Esteem. Ito ay sapagkat nabingit siya sa kamatayan alang-alang sa gawain ni Kristo, na hindi pinapahalagahan ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin. Si Epaprodito, isang kapwa sundalo. Si Epaprodito ay binanggit lamang sa liham na ito. Ngunit marami tayong matututuhan tungkol sa kanya. Sa paghusga mula sa kanyang pangalan na tumutukoy sa kulto ni Aphrodite, doon kinuha yung kanyang pangalan. Siya ay nagbalik loob mula sa isang paganong pinagmulan.
Ang pagtawag sa kanya, isang kamanggagawa, ay nagpapahiwatig na si aktibo sa ministeryo marahil sa pagtatrabaho kasama si Pablo sa Filipos. Ang pagiging kapwa-sundalo ay malamang na tumutukoy sa alitan na kinaharap niya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ipinadala upang maglingkod kay Pablo sa bilangguan. Bilang sugo, ang Grego niya ni Apostolos, na hinirang ng iglesia sa Pilipos, si Epafrodito ay isinugo upang maglingkod kay Pablo sa bilangguan at upang asikasuhin ang anumang iba pang mga pangangailangan na maaring meron siya. Siya ang ipinagkatiwala ng mga taga-Efeso ng kanilang mga kaloob na pinansyal para kay Pablo. Ang mga handog na ito'y napakahalaga dahil ang anumang pagkain, pananamit, higaan o ibang mga pangangailangan ng bilanggo sa Roma ay maaaring pangangailangan ay kailangang bilhin sa kanilang sariling gastos o dalhan sa mga kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Ayun ang purpose ng pagdala kay Epaprodito. Malapit sa katapusan ng kanyang pangalawang pagkabilanggo sa Roma, hiniling ni Pablo kay Timoteo na gawin ang lahat ng iyong makakaya upang dumating bago ang taglamig at dalhin ang mga balabal na naiwan sa Troas. 2 Timoteo 4:21 at 13. Tila kakailanganin ni Pablo ang makapal na lana na ito sa kanyang malamig na seldang bato. Si Epaprodito rin ang pinagkatiwalaan ng pagpapadala ng liham na ito pabalik sa Filipos. Kaya na umuwi siya sa Filipos, dala-dala niya ang liham ni Pablo. Labis na pinahahalagahan dahil sa espiritu ng sakripisyo. Marahil dahil sa mga problema sa Filipos, itinuring ni Pablo na kinakailangan na pabalikin si Epaprodito ng mas maaga kaysa inaasahan. Nung dumating si Epaprodito, siyempre, maraming nalaman si Pablo sa problema sa Filipos. Kaya nga, sumulat siya. Yun ang liham sa mga taga-Pilipos na pinag-aaralan natin ngayon. At sa gayon, hinimok ang mga taga-Filipos na tanggapin siya sa Panginoon na may malaking kagalakan. Filipos 2:24. Nais ni Pablo na tiyakin na hindi sila nag-aalala tungkol sa kanyang sariling sitwasyon sa bilangguan. Binigyan din niya na si Epaprodito ay ang uri ng tao na dapat gawin ng mga Kristiyano. Si Epaprodito ay isang modelo. Ibig sabihin, mataas ang pagpapahalaga hindi dahil sa kanilang kayamanan o katayuan sa lipunan, kundi dahil sa kanilang sakripisyong disposisyon sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Ang salitang Grego para sa pagpapahalaga o karangalan ay lumilitaw lamang ng ilang beses sa Bagong Tipan para sa alipin ng senturyon na pinapahalagahan ng husto, Lucas 7:2, para sa mga pinaparangalan sa pamamagitan ng kanilang paglalagay ng isang kapistahan, Lucas 14:8, at si Jesus bilang mahalagang batong panulok, 1 Pedro 2:4-6. Kaya nga, inihahanay si Epaprodito sa nakabilang sa mga grupong ito na nabanggit natin. Yun ang katayuan na siya ay tapat, katunayan na siya ay tapat na tao. Pangwakas na salita. Kapag ang karamihang mga bulaang kapatid ay nakikilala mula sa totoo, lumilitaw yung mga bulaan sa pamamagitan ng mga kapatid na totoo. Sabihin, kung gayo'y mahayag ang mga nakatago sa paningin, yung mga mahiyain ay walang
at walang tiwala sa sarili ay hayagang nagpapahayag ng kanilang sarili para kay Kristo at sa kanyang katotohanan. Ang mga pinakamahina at nag-aatubili sa iglesia ay magiging tulad ni David, handang gumawa at mangahas, willing to do and dare. Kapag mas malalim ang gabi para sa bayan ng Diyos, higit na nagniningning ang mga bituin. Balik tayo dun sa kanina. Yung liwanag ng isang tao ay nagniningning sa lugar ng kaliliman. Pagka ang mga kasama mo ay masasama, litaw na litaw yung kabutihan, nagniningning yan. Yan ang konklusyon ng ating leksyon. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang ilaw ng sanlibutan, dalangin ko na ng kanyang sabihing ikaw ang ilaw ng sanlibutan, na ang mithiin nito ay upang magliwanag, magningning bilang ilaw ng sanlibutan. At ang paraan lang na gumawa ito ay upang tanggihan ang pagiging katulad ng sanlibutan ito sa pamagitan ng paghawak sa mga salita ng buhay, ang mga salita ng Diyos. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hinihingi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.